Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-413 na kabanata, ang alalahanin sa pagkain. Tinitigan ni Alex ang mukha ni Eric. Kitang-kita niyang nagpapanggap ito, pero wala siyang pakialam. Ang gusto lang naman niya ay makakain. Sige, kumain ka na. Ako na ang magbabayad ng pagkain niyo pagkatapos ng hapunan, sabi ni Alex. Mr. Alex, ilang araw na kaming gutom na gutom. Gusto naming kumain ng masarap sa ikalawang palapag, giit ni Eric habang tinuturo ang mga kaklase niyang nasa tabi niya. Sige, pumunta na kayo, sabi ni Alex. Ang grupo sa likod ni Eric ay nagtawanan, at biglang lumapit ang natitirang mga estudyante mula sa klase 6 at nagtipon sa paligid ni Alex. Mr. Alex, paano naman kami? Tanong ng isa sa kanila. Bakit mo ililibre sila ng hapunan, tapos kami ay hindi? Tama, wala na rin kaming pera para sa pagkain, sabat ng isa pang estudyante. At sa dami ng ehersisyo mula sa aralin kaninang umaga, sobrang napagod kami. Mr. Alex, lahat kami ay karapat-dapat na makakain. Hindi patas kung iilan lang sa amin ang makakakain ng masarap na pagkain. Hindi mo ba pwedeng bayaran na rin ang para sa iba? Tanong ni Eric. Ibababa na sana ni Alex ang hawak niyang tray nang tinitigan niya ang mga estudyanteng kilala, bilang mula sa mayayamang pamilyang aristokrata. Bakit laging may gumagambala sa akin tuwing gusto ko lang umupo at kumain ng tahimik? Bulong ni Alex sa sarili. Tinignan niya ang kanilang mga mukha at napansin niyang sina Heidi at Dylan, kasama ang iba pang 6 na klase, ay wala roon. Kayong lahat, wala ba kayong pera? Biglang tanong ni Alex. Sabay-sabay na tumango ang mga estudyante. Ah, ganun ba? Mga estudyante ng klase 6, huwag nyo nang pilitin si Mr. Alex. Hindi nyo pa siya lubos na kilala, isang boses ang pumutol sa usapan. Nagkaroon ng puwang sa gitna ng grupo at tumambad si Billy, na hindi pinalampas ang pagkakataong kutsain at pahiyain si Alex. Nang nasa kolehiyo pa siya, hindi niya alam kung saan manggagaling ang susunod niyang pagkain. Kinailangan pa niyang mag-apply para sa allowance para mabuhay. Huwag kayong masyadong mahigpit sa pobreng tao. Halos wala siyang maibibigay, sabi ni Billy. Babayaran ko na lang ang hapunan niyo lahat, dagdag niya, pilit na ipinapakita ang kanyang kabutihan. Tahimik na pinanood ni Alex ang ginagawang palabas ni Billy, hinahayaan itong magpatuloy. Hindi nyo ba alam kung bakit nakipaghiwalay ang kasintahan ni Alex noong nasa universidad pa sila? Dahil wala siyang pera. Sobrang hirap niya noon, hindi niya kayang suportahan kahit ang kasintahan niya, dugtong ni Billy. Mayaman ka ba? Itinaas ni Alex ang kanyang kilay, nagulat sa kung gaano kadetalye ang pagkakaalala ni Billy sa kanyang nakaraan. Siyempre, mas marami akong pera kaysa sayo, sagot ni Billy na may kayabangan. Ang kahirapan ni Alex ang matagal nang tinitingnang kahinaan ni Billy. Gusto niyang makita kung gaano katagal magtatagal si Alex sa paaralang ito, na napapaligiran ng mga estudyanteng mula sa mayayamang pamilya. Sa huli, pera lamang ang magiging mahalaga. Sige, babayaran ko ang masarap na hapunan ng lahat ng estudyante sa klase 6. Ano naman ang gagawin mo? Tanong ni Alex. Hindi problema, sabi ni Billy sa malakas na boses. Basta't maglakas loob kang bayaran ang hapunan ng klase 6, babayaran ko ang hapunan ng lahat ng estudyante sa unang palapag. Ang malakas niyang boses ay nakatawag pansin sa buong kantin. Isang pobreng hangal, naglalakas loob na hamanin ako sa harap ng lahat, naisip ni Billy. Tingnan natin kung kaya niyang panindigan ang hamon niya. Luminga si Billy sa paligid ng kantina. Tinataya niya na may mga 700 hanggang 800 tao na kumakain sa unang palapag. Ang hapunan para sa 100 tao ay mangangailangan ng higit sa $1,000. Para sa kanya, hindi ito problema. Hanggat may pagkakataon siyang talunin si Alex, gagastos siya ng kahit magkano.
Sulit na sulit ito para sa kanya. Gawin nating mas interesante ito, sabi ni Billy, na puno ng kumpiyansa ngayon, dahil alam niyang kaya niyang durugan si Alex. Paano? Tanong ni Alex. Kung mabibili mo ang 3 pagkain para sa mga estudyante mo, babayaran ko ang 3 pagkain para sa lahat ng nasa unang palapag. Kung makakabili ka ng 10 pagkain, babayaran ko ang 10 para sa lahat. Kung kaya mong bayaran ang 100 pagkain, bibilhin ko rin ang 100 para sa lahat. Ano, payag ka? Tanong ni Billy ng mapanghamak. Alam niyang hindi kakayanin ni Alex ang ganoong hamon. Naalala niya si Alex noong panahon nila sa unibersidad, walang pera, walang matibay na background ang pamilya. Walang paraan na kakayanin nitong bayaran ang pagkain para sa kanyang mga estudyante. Ipapanalo ko ito laban sa'yo, Alex, at ipapakita ko sa'yo na hindi mo ako dapat minamaliit, bulong ni Billy sa sarili. Sigurado si Billy na wala nang magagawa si Alex. Siya mismo ang lalaking umagaw ng kasintahan ni Alex, at nagawa pang maglakbay sa buong mundo gamit ang napakaraming pera sa kanyang disposisyon. Ngunit nabigla siya nang marinig ang mga salitang binitiwan ni Alex. Sige, tawagin ang manager, sabi ni Alex ng masigla. Pumunta na tayo sa itaas ngayon. Bago pa man makapag-react si Billy, agad nang ipinakalat nina Eric at Lance ang balita. Wala silang pakialam kung sino ang manalo o matalo, o kung may away na magaganap. Sa katunayan, mas gusto pa nilang lumala ang sitwasyon. Ang gusto lang nila ay ang libreng pagkain. Dalian nyo. Sigaw nila habang tinatawag ang iba pang estudyante. Mabilis na binawi ni Billy ang kanyang sarili at inayos ang tindig. Mukha siyang mayabang at kampante. Para sa kanya, ito na ang perpektong pagkakataon para mapatalsik si Alex sa kanilang paaralan. Sige, magpapanggap akong sumasabay sa'yo at hayaan kang magkunwari na may pera. Malalaman din ng lahat ang totoo. Kapag nahubaran ka na ng maskara, mapapasakamay ko na ang klase 6, sa isip ni Billy. Umakyat ang lahat sa ikalawang palapag, at sinalubong ng manager ang dalawa sa may counter. Bibili ako ng ilang pagkain para sa klase 6, at ikaw naman ang bibili para sa iba pang mga estudyante, sabi ni Alex kay Billy. Siyempre. Sa tingin mo bababawiin ko ang sinabi ko sa harap ng napakaraming tao? Sagot ni Billy nang may mapanirang ngisi. Pero kung magmamakaawa ka sa akin, baka maisip kong huwag nang ituloy ito. Para hindi ka mapahiya rito tulad ng ginawa mo noong nasa unibersidad tayo. Kampante si Billy na magpapanik si Alex matapos ang ika-5 pagkain na bibilhin nito, at aaminin na ang pagkatalo sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Alex nang may kumpiyansa at tumingin sa manager. Oh, nandito ka na. Narinig mo na siguro ang lahat ng ito, sabi niya. Tumango ang manager bilang sagot. Kung ganon, sabi ni Alex, nais kong opisyal na ipahayag, na ang mga estudyante ng klase 6, ay maaaring umorder ng kahit anong pagkain sa ikalawang palapag, 3 beses sa isang araw, sa loob ng 3 buwan. At ako ang bahala sa lahat ng bayarin nila. Napangisi si Billy at tumawa ng mapanlait. Alex, huwag kang masyadong mapangahas. Ayaw mong bumaliktad ang lahat ng ito laban sa'yo. Mas mabuting suriin mo ulit ang laman ng wallet mo bago ka magdesisyon ng ganyan, wika ni Billy. Hindi pinansin ni Alex ang mga salitang iyon. Tahimik siyang nagpatuloy, na parang hindi naririnig ang panlalait ni Billy. Naririnig mo ba ako? Tanong ni Billy, habang tumataas ang tono ng boses niya. Wala kang kakayahang bayaran ang mga pagkaing ito. Malamang ibenta mo pa ang... Itinigil ni Billy ang kanyang sinasabi, napansin ang katahimikan ni Alex at ang kumpiyansa nitong hindi nababali. Nagsisimula nang magkaroon ng tensyon ang paligid habang hinihintay ng lahat kung ano ang susunod na mangyayari. Ang ngisi ni Billy ay nag-uumapo sa panlilibak. Ibebenta mo pa siguro ang damit mo para lang makabayad, wika ni Billy habang natatawa sa ideya. Magkano lahat, sir?
Tanong ni Alex sa manager. $106,000, sagot ng manager matapos mabilis na kalkulahin ang halaga. Tumawa si Billy ng malakas. $106,000. May ganoong halaga ka ba? Para kang nagpipilit magpanggap na presidente ng Estados Unidos. Ngunit sa isang mabilis na kilos, inilabas ni Alex ang isang credit card at mariing inilapag ito sa counter. I-swipe mo na ang card, utos niya sa manager habang nakatingin kay Billy. Napatigil si Billy, ngunit hindi siya magpapatalo. Naglalakas loob kang magpanggap. Mabilis niyang tugon. Sa tingin mo ba, makakaloko ka ng mga tao dito? Gusto mo lang siguro akong takutin, wika niya na may panlalait. Kinuha ng manager ang card at in-swipe ito sa register. Isang maliit na resibo ang lumabas mula sa makina. Agad itong inagaw ni Billy at binasa ng maigi, pataas at pababa, na parang hinahanap ang anumang butas o pagkakamali. Totoo. Bulalas ni Billy. Nagtagumpay ang transaksyon. Hindi pa rin makapaniwala si Billy. Malinaw niyang natatandaan noong hindi kayang bumili ni Alex ng pagkain sa universidad. Hindi niya lubos maisip kung saan nanggaling ang ganoong halaga ng pera. Hindi ba't nagbabayad pa siya ng utang sa mga loan ng estudyante? Hindi ba't nagtrabaho pa siya bilang security guard para lang mabuhay? Nagsisimula ng malito si Billy. Mr. Wild, biglang sabad ni Lance, Mr. Wild, huwag kang mabahala. Ikaw naman ngayon. Tumuro siya sa manager. Siya naman ang magkakalculate ng bill mo. Tingnan natin kung magkano ang halaga para sa 800 tao. Nagkaroon ng katahimikan habang naghintay ang lahat sa resulta. Alright, sabi ng manager matapos ang isang sandaling paghinto, na nakatingin kay Billy. Ang halaga ay $3 milyong. Ika-314 na kabanata, Karma. $3 milyong. Paulit-ulit itong pumapasok sa isip ni Billy habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi siya handa para sa ganitong sitwasyon. Kung $100 lang ang babayaran, madali lang sana iyon para sa kanya. Pero $3 milyong, isang napakalaking halaga iyon. Kaya ba niyang bawiin ang sinabi niya? Ngayon ay nararamdaman niya ang bihirang pakiramdam ng pagsisisi. $3 milyong ang isang halagang iniipon para sa investment, hindi basta-basta binibigay bilang libreng regalo. Nasa iyo na ang pagkakataon. Anong problema, Mr. Wild? Gusto mo bang bawiin ang sinabi mo? Pang-aasar ni Lance. Napagtanto ni Billy ang kanyang katangahan. Sigurado siya na wala namang pera si Alex kaya siya naglakas loob maghamon. Pero tuluyang nagbago ang sitwasyon matapos niyang malaman ang katotohanan. $3 milyong kaya niya itong bayaran para sa pagkain, pero nangangahulugan ito ng paggamit ng mahigit kalahati ng kanyang yaman. Naisip niya ang mga ari-arian, ginto, at pilak na alahas na maaaring ibenta para makalikom ng pera, at agad niyang pinagsisihan ang kanyang naging aksyon. Tanga, bulong niya sa sarili, galit at naiinis. Kailangan niyang magmadali bago maging huli ang lahat, dahil malapit na siyang pilitin na bayaran ang pagkain. Ano sa tingin mo? Isa ba akong tanga para itapon ang $3 milyon? Tanong niya, namumula sa kahihiyan, habang nagsisimulang mag-usap-usap ang buong kantina. Lahat ay nakikiramdam at nag-aabang sa susunod na mangyayari. Tahimik na pinapanood siya ni Alex. Samantala, sumampa si Lance sa isa sa mga mesa, itinuro si Billy, at nagsimulang kotsain ito. Mr. Wild, ano bang ginagawa mo? Napakahambog mo. Tinawag mo pa ang atensyon ng lahat, para ipapanood ang lahat habang niloloko mo sila. Namula sa kahihiyan ang mukha ni Billy, ngunit ngayon ay tila nawalan na ito ng dugo at nanlaban ang pagiging putla. Sa huli, siya ay isang guro at isang nakatatanda. Dapat sana ay mas maayos ang kanyang kilos. Ayaw niyang magmukhang kahiya-hiya sa harap ng mga estudyante. Mr. Wild, sabi ni Eric, sinabi ng papa ko na ang tunay na lalaki ay tumutupad sa kanyang salita.
Hinamon mo si Mr. Alex sa harap ng lahat. Ngayon, tinupad na niya ang bahagi ng usapan. Paano naman ikaw? Isa ka bang tunay na lalaki? Hindi man siya nagmura kay Billy, ngunit ang kanyang mga salita ay malinaw na mabigat. Kung hindi mo tutuparin ang iyong sinabi, anong klaseng tao ka? Isang estudyante mula sa ibang klase ang hindi rin napigilan ang pagkadismaya. Dapat ay mahiya ka sa sarili mo. Nagpatuloy ang mga bulong mula sa ibang mga estudyante, halatang nadismaya rin. Dapat ay mahiya ka sa sarili mo. Nagsasalita ka ng mga walang kwenta. Isang lalaking estudyante sa klase 6, na ang kabuuang yaman ng pamilya ay umaabot ng 2 bilyong dolyar, ang galit na sumigaw kay Billy. Ibalik mo ang pera kay Ginoong Alex, at turuan ng leksyon ang direktor. Ang ibang guro baka wala silang gawin, pero kung ako si Ginoong Alex, babanatan kita. Ang mga estudyante sa klase 6 ay na-excite. Wala na silang pakialam sa pagkain. Gusto nila ng laban. Ang tanging hinihintay nila ay isang tao na magdulot ng pampublikong kaguluhan. Binigay na sa kanila ang pagkakataong iyon. Ang buong ikalawang palapag ay nag-ingay sa pananabik. Doon na nagpasya si Leonard na hindi na siya pwedeng tumahimik. Tumakbo siya papunta sa harapan at nagsalita kay Billy, na nawawala na ang kontrol at kapangyarihan sa silid. Tumahimik ka. Sigaw ni Leonard. Hindi ganyan ang pakikipag-usap sa isang guro. Ginoong Wilde, binabaan niya ng bahagya ang kanyang boses, may mahalaga akong kailangang sabihin sa inyo, pakiusap, sumama kayo sa akin. Hindi sila pinigilan ni Alex. Pero hindi pinayagan ng mga estudyante na makalabas sila ng basta-basta. Bago pa sila mapigilan, kinuha ni Lance ang isang upuan at ibinato ito diretso sa likuran nina Leonard at Billy. Bumagsak ang upuan na may malakas na tunog sa likod nila, muntik nang tamaan ang ulo ng iba pang mga estudyante at tinamaan ang likod ng mga binti ni Leonard. Bumagsak si Leonard gamit ang kanyang mga kamay at tuhod. Lumingon si Billy at sumigaw, sino ang gumawa nun? Tanong niya ng galit. Nakakuha na ng laban ang klase 6. Nakapamewang si Billy habang nakatiklop ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga matay nanlilisik sa lahat ng estudyante. Labis siyang nilamon ng galit kaya hindi niya napansin ang tray ng pagkain na ibinato sa kanya. Tumalsik ang sopas at tubig sa kanyang damit. Sunod-sunod, lahat ng pagkain sa kantina, ay nagliparan papunta sa kanila habang si Billy at Leonard ay nagtatakbuhan palayo, parang mga asong duwag na nakayukod ang buntot. Sinungaling. Sigaw ng mga estudyante. Kahiya-hiya ka sa paaralan natin. Paano tayo nagkaroon ng direktor na katulad niya? Mas masama pa siya kaysa sa sinuman, hiyaw ng ilan pang estudyante. Mas mapagkakatiwalaan pa kami kaysa sa kanya, kahit bata pa kami, sabi ng isa habang nambabato ng hotdog. Iba't ibang sigaw, at pananita ang umalangaw-ngaw sa buong kantina. Sa loob lamang ng ilang saglit, kumalat na ang balita sa buong campus. Ginoong Alex, nakakahiya iyon. Galit na sabi ni Lance. Pero nagbago ang kanyang ekspresyon matapos mag-isip ng sandali. Ginoong Alex, simula niya, halatang nag-aalala, pinagsisisihan mo rin ba ang paggastos mo ng pera? Mukha ba akong ganong klaseng tao? Sagot ni Alex habang dinampot ang plato ng prutas mula sa isang mesa, at kumain ng ilang piraso. Pwede kayong kumain dito sa ikalawang palapag ng libre, 3 beses sa isang araw, sa loob ng 3 buwan. Pero sa susunod, bigyan nyo ng pansin ang inyong mga gastos at magtipid, para kaya nyo nang bumili ng sarili nyong pagkain. Pagkatapos ay ibinaba ni Alex ang plato ng prutas, at lumabas ng kantina, sinundan ng isang maliit na grupo ng mga estudyante mula sa klase 6. Lance, ano ang gagawin natin? Tanong ni Eric na halata ang kaba. Kung makukuha pa ni Alex ang loob ng mas maraming estudyante, hindi na natin siya mapapatalsik. Hindi ko alam, buntong hininga ni Lance. Hindi maganda ang kalalabasan kung kikilos tayo laban sa kanya ngayon.
Gawin na lang natin ang sinabi ko kanina. Tatawagan ko si boss at ipabugbog si Ginoong Alex. Tapos na ang problema, sabi ni Eric habang inilalabas ang kanyang cellphone. Gawin mo ang gusto mo, sagot ni Lance, pero halata ang pag-aalinlangan. Lumala na ang sitwasyon, at hindi na siya sigurado sa kanilang plano. Sa kabilang bahagi ng campus, gulong-gulo ang isip ni Billy. Hindi ko na kayang manatili sa Oak Ridge High School matapos ang lahat ng ito. Sinira ni Alex ang lahat. Sigaw niya sa hangin, habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang panga. Si Leonard naman ay napahikbi habang hinahaplos ang kanyang masakit na mga binti. Habang naglalakad sila, tinuturo sila ng ibang mga estudyante. Kahit hindi nila naririnig ang mga sinasabi, malinaw ang paghamak sa mga mata ng mga ito. Hindi ko na kaya ito. Sigaw ni Billy habang sinipa ang isang basurahan na tumumbay sa gilid. Natakot ang mga estudyanteng dumaraan. Baliw siya, bulong ng ilan, habang tinitingnan siya ng may pagtataka. Narinig ni Billy ang kanilang mga sinasabi, at sa sobrang galit ay mabilis siyang umatake upang labanan sila, pero hinila siya ni Leonard palayo. Sa loob ng 2 araw lang, naging tutawa-tawa sina Billy at Leonard sa Oak Ridge High School at lahat ito ay dahil kay Alex. Si Alex ay patuloy na nagkakaroon ng popularidad at mas maraming responsibilidad sa paaralan. Humarap si Leonard kay Billy, parang isang military advisor. Seryoso ang mukha niya, pero halata ang pagkabaliw at pagkataranta sa kanyang mga mata. Kung hindi natin kayang sirain ang reputasyon niya sa publiko, kailangan natin siyang pabagsakin ng palihim. Kailangang puntiryahin natin siya sa kanyang kahinaan, at ang kahinaan na iyon ay ang klase 6. Ituloy mo, malungkot na sagot ni Billy. Mayroon tayong Felicity Wright sa klase 6, patuloy ni Leonard na may nakakalokong ngiti. Isa siya sa mas matatandang estudyante. Araw-araw siyang pumupunta sa dormitory ng mga babae para mangharas at maningil ng protection fees. Paano kung mahuli natin siya sa akto? Ang klase 6 ay para sa mga estudyanteng may problema, kaya nangangailangan sila ng dagdag na atensyon at alaga. Kung may mangyari sa kanila at wala si Alex para disiplinahin si Felicity, kasalanan niya iyon. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe, bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.